yung pagnanakaw, kitang-kita ho ninyo na ditong huling survey, ang poverty rate po ay 63%, highest in 21 years. Higit na pong maraming Pilipino ngayon ang nagsasabi na higit silang mas mahirap ngayon, 63%. Isa na namang pagpapatunay na isang malaking kalokohan at pambubudol at korupsyon yang ayuda. Yang ayuda pong yan ay uncontrolled, unconditional cash transfer. Iba po ito sa 4Ps ha. Yung 4Ps po, ang tawag po dyan yung conditional cash transfer. Hindi rin po dapat ito unlimitless, hindi rin po dapat ito endless. Dapat po ito may hangganan. Pero ang inam dito, kung ikukumpara mo sa ayuda, yung unconditional cash transfer ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez, yung 4Ps ho, merong kondisyon. Ang kondisyon niyan, kinakailangan ipa-check up mo, dalhin mo sa health center, yung iyong mga anak, pabakunahan mo, at panatilihin sila sa eskwela. Ito pong ayuda o yung AKAP, yung ang kapal ng aming bulsa, wala pong kondisyon ito. At hindi po nalalaman ng mga LGUs kung sino-sino ang binibigyan dahil ayaw po nilang ipakita yung listahan nila sa LGU. Sino ho ba ang tunay na nakakaalam ng nangangailangan ng tulong sa mga local government? Hindi ba ang governor? Hindi ba ang city mayor, ang municipal mayor, ang barangay captain? Hindi po congressman. Uulitin ko, I am against this unconditional cash transfer or ayuda called AKAP or AIX sapagkat ito po ay pambubudol. Nakita ko natin sa survey, poverty rate at 63%. Ito po yung lagi kong sinasabi sa inyo. Walang kahit sinong tumatanggap ng ayuda ang kayang lumabas ngayon at sabihin bumuti ang buhay niya, napabuti ang buhay ng kanyang pamilya dahil sa ayuda. Sa bawat mali at pagnanakaw at patuloy na pagpapahirap na ginagawa nila sa ating mga Pilipino. Patuloy din po yung pagnanakaw. Mga kababayan, ating pong protektahan ang ating saligang batas. At pagka aking sinasabing protektahan ang ating saligang batas, bantayan po natin yung pagnanakaw na naman nila. Ito po'y higit pa sa pera. Nanakawin po nila ang 32 million sagradong mandato ng sambayan ng Pilipino na binigay kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa paanong pamamaraan? Sa pamamagitan po ng impeachment. Huwag po tayong pumayag. Protektahan natin ang Office of the Vice President sapagkat nanakawin po nila. Higit sa pera, ulitin ko. Kung lalagayan ninyo ng halaga ang 32 milyong sagradong mandato ng sambayan ng Pilipinong bumoto kay Inday Sara, higit pa po sa trilyon yan dahil ninanakaw po ng iilang elitistang mambabatas ang Vice President's position mula kay Inday Sara. Huwag po tayong pumayag. Tuloy-tuloy yung kanilang pagnanakaw. At yung sinasabing 41% daw po ng mga Pilipino ay suportado ng impeachment, huwag po kayong maniniwala doon. Tingnan ninyo kung sino may nagmamay-ari ng survey firm. Alamin muna ninyo kung sino ang may-ari ng survey firm. Yung nag-commission po, yung naggawa po ng survey na yan. Ito po ay malinaw na mind conditioning. Again, in furtherance of their predatory governance. Yung kanilang predatory style of governance. Nais po nila kayong gawing mahirap habang buhay at maging salat sa kaalaman. Kaya nga po pati budget ng Department of Education ay binawasan nila ng 12 billion pesos at inilipat dito sa AKAP, yung ang kapal ng aming pitaka ng mga mambabatas. AKAP po yan ang kapal ng aming pitaka, yung pitaka po nila. Samantalang tayo lahat, talagang hirap na hirap, tumaas ang singil ng Manila Water, tumaas ang singil ng Maynilad at patuloy po ang pagtaas ng presyo ng bilihin, pati kamatis. Hindi na po natin ito makontrol kaya tuloy-tuloy din po ang pagtaas ng inflation. Ulitin ko ho bantayan natin yung Office of the Vice President. Nanakawin po nila pati ang Office of the Vice President. Nanakawin po ng iilang elitistang mangbabatas
ang 23 milyong sagradong mandato ng mga Pilipinong bumoto kay Inday Sara Duterte. Higit po sa trilyon yan, sapagkat hindi po matutumbasan ang halaga ng boto at sagradong mandato ng bawat Pilipino. And yet, andito po yung mga elitistang mambabatas na nakawin pati ang posisyon ng Vice Presidente at ipipilit nilang palawigin ang kanilang termino ng higit pa sa 6 na taon. Bakit po di pwedeng malaman kung sino mga nakakatanggap ng mga ayuda na yan? Confidential ba yan? Tama, Tens Daily, yun po yung rinireklamo ng mga LGU. Ayaw ibahagi nung mga mambabatas na nagmumudmud ng ayuda yung kanilang listahan. Hindi po ito nararapat na panuntunan ng mga mambabatas sapagkat, ulitin ko, ang bawat governor, ang bawat city mayor, municipal mayor at barangay captain, sila ang tunay na nakakaalam kung sino ang talagang nangangailangan ng ayuda. Dahil meron po silang census niyan eh. Periodically, nagagawa po ng census sa mga LGU. Pinupunta nila, nagbabahay-bahay. Alam nila kung sino yung talaga nangangailangan ng tulong at kung sino yung nagsasamantala lang. At uulitin ko, every year, mga kababayan, importanteng malaman ninyo, every year, ang national government, deficit po yan. Lugi lagi yan, kapos lagi sa pera ang national government. Ang local government, every year, year in, year out, surplus po yan. May sobrang pera ang LGU. Ngayon, kung talagang gusto nating ipagpatuloy ang ayuda, hayaan natin ang LGU. Huwag nang pakialaman ng national government, higit pa ng mga mambabatas yung pamimigay ng ayuda. Bakit? Hindi po trabaho ng mga mambabatas magbigay ng ayuda. Ito po ay trabaho ng mga nasa executive department tulad ng mga governor, tulad ng mga city mayor, tulad ng mga municipal mayor at ng mga barangay captain. Dapat tanggalin na ng national government yung kanila mga non-core function, kagaya ng mga nasa kongreso. Hindi po nila trabaho mamigay ng ayuda. Kung kayo po'y pumasok sa public service at nagpahalal para magbigay ng ayuda, mali ho kayo ng tinakbuhan. Dapat po ay nag-governor kayo, nag-city mayor, nag-municipal mayor o dili kay barangay captain. Ngayon, nagpapalakas po higit ang mga mambabatas, delikado po ang ating mga LGU. Baka pinaghahandaan po na labanan kayo pagdating ng panahon, kaya hindi rin nila binibigay sa inyo yung listahan nila, sinesikreto, yung listahan nila ng mga binibigyan nila ng ayuda. Sapagkat hindi po mahihirap yun. Political leaders po nila yun. Ito po ay legalized vote buying. Kaya yung mga LGU, imbis na dapat palakasin kayo ng pambansang pamahalaan, kayo po'y pinahihina at binibigay ang trabaho ninyo sa mga mambabata sa pamamagitan ng ayuda, yung akap, yung ang kakapal ng kanilang pitaka, yung po ibig sabihin ng akap. Patuloy na pagnanakaw dito sa Pilipinas, ninakaw ang 117 billion pesos PhilHealth funds, ng PDIC funds, 117 billion pesos. Pera ng PDIC linipat sa program appropriation. Kinuha yung pera ng 25 billion pesos ng DBP at 50 billion pesos ng Land Bank inilagay sa non-performing Maharlika Investment Fund. Yung pera po ng PhilHealth na 60 billion pesos last year, kinuha ng national government, ilinagay sa unprogram appropriation. Ano po yung unprogram appropriation? Ito po yung luho, kapritsyo, pork barrel ng mga mambabatas. At ganun din no, ang ating mga manggagawa sa gobyerno, 1.8 million strong government workers. Kinuha po yung 2.3 billion pesos ninyo. Sunog na po iyon. Ang nagsabi po niyan mismo ang COA. Sinunog ng GSIS management ang hard-earned 2.3 billion pesos ninyo. 2.3 billion pesos. Yung kinakaltas sa inyo tuwing sahod, umabot po ng 2.3 billion, sinunog po ng management ng GSIS. Sa paanong pamamaraan? Bumili po sila ng shares of stock o naglagak sila ng pera sa 3 publicly listed company na hindi naman po kumikita. Bago sila naglagak noong 2022 or 2023,
3 taon po bago ang 2023. 3 taon, hindi po kumikita yung 3 publicly listed companies. At sa loob ng 3 taon, from 2019 to 2022, ayon sa COA, hindi po ito nagbahagi ng dividendo. Paano nga naman makakapagbigay ng dividendo? Lugi nga ho, hindi kumikita So sinunog sadya yung 2.3 billion pesos ng mga manggagawa sa gobyerno. Mag-ingay kayo, magalit kayo, kagalit-galit ito. Higit pa sa plunder ito. Kay MJ.Ku, do you feel sorry? Do you regret that you endorse? I feel sad, I feel bad, I feel sorry, I feel so ashamed sapagkat hindi ito yung pinag-usapan naming direksyon. Hindi ito yung napag-usapan naming landas patungo sa good governance. Ito ay patungo sa bangkaroteng estilo ng pamumuno, yung predatory governance. Ito ang ginagawa nila. Ayaw nila kayong umunlad. Ayaw nilang tumalino at umunlad ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Hindi po tayo bubuti sa ayuda. Wala po ni isang tumanggap ng ayuda ang kayang magbigay ng patotoo na bumuti ang kanyang buhay, na naiahon niya sa kahirapan ng kanyang pamilya. Wala pong buting dulot yung akap ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin po uli ng akap ang kakapal ng kanilang pitaka dahil dyan sa walang katapusan na akap, AIX at kung ano-ano pang ayuda na binibigay para mabudol pa kayo lalo. Junkie, sa okay ba sa iyo opinion ni Ted Filon na dapat maglabas ng salin ang mga tumatakbo? Okay po ako doon. Subalit kinakailangan maging responsable naman yung pagpapakita ng salin ng mga tumatakbo. Pero wag po yung tumatakbo dahil wala pa naman po yan sa gobyerno. Mandatory naman ho kasi mga kababayan na pag ikay papasok sa gobyerno, kinakailangan magsumite ka nung salin. Siguro ang ibig sabihin ng iba ay yung kung dapat bang ilathala o i-publish o ipakita yung salin. Doon ho tayo may reservation because it will put in harm's way not just the one who submitted his salin, kung hindi pati ang kanyang pamilya. Kailangan lang responsable yung pagkuha ng salin at kinakailangan malinaw kung saan gagamitin. Kung para kasuhan, meron naman pong privacy mga kaso, pero kung para lang hiyain o dili kaya ay hiharas o takutin ang nagsubmit ng salin, wag na po tayong pumayag muna doon. Bukod sa salin, tama. Ako po ay nag-submit nung ako ay nag-file ng aking Certificate of Candidacy. Ako ho ay nagsumite ng aking resulta ng aking drug test. Subalit hindi raw po kinakailangan, sabi ng Commission on Election. Bagamat, hindi po kailangan, dinala ko na rin sapagkat baka sakaling tanggapin, at least ako ay nagsumite na ng aking drug test. Yun din ho ang aking sinusulong bilang senador ninyo. Palakasin natin ang PIDEA. Amendahan natin yung kapangyarihan ng PIDEA na bigyan natin sila ng kapangyarihan na magsagawa ng mandatory drug test sa lahat na naglilingkod sa gobyerno at sisimulan natin yan sa tanggapan ng Pangulo para nakakasiguro tayo na tama yung direksyon ng ating bansa. Kay Christine Pangilinan, bakit po sinama ang PMA budget sa education budget? Hindi naman nila hawak yon. Tama yon. Sinama nila yung budget ng PMA, sinama nila yung budget ng PNPA, sinama nila yung budget ng Local Government Academy, sinama nila yung budget ng National Defense College, sinama nila yung budget ng Public Safety College. Hindi naman po under ng DepEd yan. Kaya po nila ginawa yan, rinemedyohan, rinetoke, para magmukhang hindi unconstitutional yung budget natin ng 2025 na pinirmahan ni Bongbong. Hindi pa rin na correct yun, hindi pa rin po legal yung pinirmahan niyang budget. Sapagkat pag inyo pong hinimay at atin po itong hihimayin, higit pa rin pong malaki yung budget ng Public Works kung iahambing mo sa budget ng Department of Education na kinaltasan ng 12 billion pesos. Binawasan ng 12 billion pesos.
Ito'y sa kabila na kulelat po tayo sa larangan ng math, sa larangan ng reading, sa larangan ng science, at sa larangan ng spelling. Kulelat po tayo. Kulelat po ang mga kabataang Pilipino. Kinuhaan pa ng 12 billion pesos ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez.